Nagawa niyo na ba 'to sa kamote? Naku kung hindi pa, tara wala na patumpik-tumpik pa. Dahil ngayong araw na ito ay gagawa tayo ng napakasarap imerienda na kamote sesame bites. Tara, simulan na natin. Meron nga pala ako dito mga kulang-kulang 1 kilong kamote. Pero dito sa ating recipe ay wala namang eksaktong measurement. Kaya kahit 200 grams, 500 grams na kamote ay okay lang yon. Hugasan lang ito ng mabuti at pakuluan ng mga 45 minutes para naman talagang malambot na malambot. At syempre, bago natin ito balatan, kailangan na palamigin mo muna natin ito para hindi tayo masaktan. Next ay kailangan lang natin ito i-mash ng pinong-pino. Kung wala naman kayo ganitong klaseng tools, kahit tinidor ay okay lang yon. Basta talagang kailangan ay pinong-pino. Pampabalance, nalagay ako dito ng ating asin at 1 medium size ng itlog. Condensed milk yung ating pampalasa, pero tikman nyo muna kung okay na yung tamis ng lasa na gusto niyo dito. Gumamit nga pala ako dito ng cornstarch at naglagay din ako dito ng 1/4 teaspoon ng baking soda. Gamit ang malinis sa kamay ay halu-haluin natin ito or masahin at guys, ang right consistency na hinahanap natin dito ay kailangan na ganito. Kapag dinadampi na natin yung ating daliri ay kapag hindi na dumidikit yung ating mixture sa ating daliri ay okay na yon. Ngayon, kung medyo talagang marami pa dumidikit dito ay magdadagdag lang tayo dito ng konti pang cornstarch. At syempre, para pantay-pantay ang sukat ng ating napakasarap na merienda ay gumamit ako dito nga pala ng half teaspoon. Ito kasing 1 teaspoon na ginamit ko ay medyo nalalakihan ako kaya binago ko yan guys. So half teaspoon ng pang-scoop pa ang ginamit ko dito. Diretso ko na ito nilagay sa ating sesame seeds. Ito nga palang shape na napili ko ay kakaiba kaya naman na nag-try lang ako. Pero kung gusto niyo ng mas madali pang trabaho, pwede naman ng pabilog. Actually, medyo talagang ginabi na ako kagabi kaya naman nilagay ko ito sa ref. At kinabukasan bago ito pirituhin ay make sure na hindi na ito malamig. So nagpainit lang muna ako dito ng mantika over medium heat. At pirituhin lang ito hanggang sa maging golden brown. Pero huwag kalimutan na ito halu-haluin at mas maganda ko talaga kung deep fry ito para pantay-pantay ang pagkakaluto. Alam ko na marami talaga naghahanap ng negosyo ngayon. Kaya naman itong video na ito na ang sign talaga para kayo ay magbenta at kumita sa bahay. Napakadali pa nitong gawin at talaga namang pasok na pasok sa ating budget. Tsaka yung mga ingredients na ginamit natin dito ay talaga namang mga murang-mura lang. Pwede itong ibenta syempre per stick, like 5 pieces per stick. So sa presyuhan guys, ay depende na yan sa inyo kung magkano yung mga ingredients na nabili nyo ngayon sa palengke. And now is done, our pangnegosyo, kamote sesame bites. Aba, syempre bago tayo magtikiman portion, ang tanong ni Mama Shirley, ano ang main ingredients na ginamit natin dito sa ating pangnegosyo recipe merienda? Ang inyong sagot sa comment box section. Ayan. So, kung gusto niyo talagang inegosyo ito, again, kanina sinabi ko ay pwede niyo ito ibenta sa labas ng bahay ninyo at ibenta ito per stick, like 5 pieces to 7 pieces per stick. At kung gusto niyo naman ng online, pwede ito ilagay dito sa ating food packaging. Pero again guys, kung ito ay bebenta nyo ng ganito, ay dapat isama nyo rin yung pinakalalagyanan para syempre kumikita talaga kayo. Itong ating recipe ay medyo may pagkalutong siya kasi cornstarch yung ating ginamit. Pero again, sa susunod na video ay gagawa tayo, nagagamitin naman natin ay glutinous rice flour para naman talagang makunat na makunat. Ito kasi malutong, kaya naman napakasarap kutkutin at napapakin talaga. So ayan po guys, maraming po salamat sa inyo lahat ang ating outro. Keep safe, be healthy, and be happy. Bye!